Paborito ni Goy Goy yung chinitas or aratilis. Amik Goy. Yung mga manok namin. Hindi na sa malayo. Yung iba andun sa kulungan ng baboy. Sa mga nakarang araw po, kinuha po natin yung itlog ng ating mga bingala para palimliman ng pabo at saka pato. Kasi matagal po maglimlim yung bingala mga kaprobinsya. Umabot pa ng mga 40 pesos yung itlog nila bago sila maglimlim. Tapos paghayaan lang natin na yung bingala lang yung maglimlim, hindi na mapisa yung iba. Ilang porsyento na lang yung mapisa. Ano, yung mga manok natin na lalaki hindi lumapit. Kasi matapang yung isa dito na tandang natin. Habulin niya pag may lumapit dito. Kaya ang gagawin natin, pulihin natin yung mga lalaki na yan na manok. Tapos katayin natin. May mga sisiw pa tayo dito. Hindi muna namin pinakawalan kasi medyo malamig po dito sa amin. Minsan may ulan. Pag malamig, tapos pakawalan natin sila, napakadali lang magkasakit. Mamatay lang, hindi sila makasurvive. May pabo pa dito. Sisiw ng pabo. At yung gansa natin, tatlo lang yung nakasurvive. Kung mainit na sana yung panahon mga kaprobinsya, kung wala lang ulan, pwede na sana itong pakawalan dun sa kabilang bakod. Pero palakin muna. Mahirap pag palagi silang basa ba. Mahilig naman silang maligo, pero base po sa aming experience ito, pag malamig yung panahon, palaging umuulan, napakadali lang mamatay. Hindi sila makasurvive sa lamig ng panahon. Puntahan natin yung pinag-itlogan ng ating bingala. Baka may mga itlog naman doon. Noong una nakakuha tayo ng mga 20 pieces. At pinalimliman natin ng pabo at saka pato. Palabasin muna natin yung ating mga kalapate. Yung iba nasa labas lang. Hindi na sila bumalik sa loob.
Yung natira dyan sa loob, kadalasan po mga inakay pa yan. Hindi pa malakas lumipad. Parang nag-practice sila. Yung iba nating manok, andito lang. Naghanap ng pagkain, mga uod. Yung iba andun sa kulungan ng ating baboy. Ano yung iba nating manok. Pwede na yan katayin. Yung iba andun pa sa ating kambingan. Nagkalat lang sila. Kasi pinakawalan po natin sila agad kasama yung nanay nila. Kaya medyo mailap na sila. Mahirap pag matagal natin sila pagkawalan or doon natin sila palakin sa kulungan. Hindi sila marunong maghanap ng pagkain. Umaasa lang sa ibinigay natin. Pag dito sila sa labas lumaki, yung mga sisiw natin, marunong na sila maghanap ng pagkain at kahit saan-saan lang sila magpunta. Pero okay naman dito sa amin. Wala namang magnanakaw. Ang kalaban namin dito yung mga aso lang at saka mga halo or bayawak. Nasubukan po natin dati na nag-alaga naman ako doon sa Ayungon. Nung hindi pa natin nilagyan ng bakod yung ating area doon sa Ayungon. Unti-unti lang mawala yung manok namin. Kasi may mga tao naman na gumagawa ng trap para mahuli yung manok natin. Nagtaka kami kung bakit nawala yung mga tandang namin. Minsan yung inahin. Nung tinignan namin yung paligid namin doon sa Ayungon, kasi masukal doon, may mga damo, may nakita kami ng mga trap para sa mga manok, mga balagong. Yung pato namin mga kaprobinsya, umabot doon sa ating mga talim na kalabasa. Napakalakas lang lumipad. Okay. Kita boy natin pabalik doon sa kabila. Napakalayo yung naabot niya. Lumipad siya tapos dito siya nakapunta. Delikado, baka mawala to. Hindi na siya makabalik doon. Oh, lakas lumipad Parang ibo na tulabo. Ano? Parang kalapati din. Yung pato natin. Tingnan natin kung nadadagan ba yung itlog ng ating mingala dito. Uy, wala na mga kaprobinsya. Parang kinain ng aso. Kinain siguro ng aso. Yan, wala na. Pero wala namang shell. Hindi po natin kinuha lahat yung itlog ng ating mingala. Nag-iwan po tayo ng 3 pieces para bumalik na sila dito. Pero nawala yung itlog nila. Sayang, no? So ang mangyari dito ngayon sa ating mga bingala, lumipat naman sila ng area na pag-itlogan. Okay sana kung hindi yung natuntun ng aso. Pabalik-balik na sana sila dyan sa pag-itlog. Yan yung mga bingala natin. Pumunta naman sila dito. Napakaganda tingnan yung mga bingala pag marami mga kaprobinsya. Dasunod lang naglinya lang. Kung nabuhay lang sana lahat yung mga season natin dati, siguro lagpas 100 heads na sila. Pero hindi po nakasurvive yung iba natin mga season. Kailangan naman natin hanapin yung itlog natin bingala mga kaprobinsya. Kasi alam po namin na hindi pa sila tapos sa pag-itlog. Kinuha lang namin yung ibang itlog dyan para paliliman ng pato at saka pabo. Naiwan tayo ng 3 piraso, 3 pieces. Ang problema, nawala lang. Kinain siguro ng aso. At yung nakakain sa mga itlog na yan, yung mga asong gala. Pero dito po, ang suspect po natin na kumain sa itlog sa ating mga bingala, yung mga aso lang natin dito. Pagkainin na ng anay yung ating mga puwi dito. Yung mga pakpak na.
Malapit nang lumipad yung mga anay oh. May mga pakpak na. Hindi pala kinain. Kinain na nila. Kinain po nila oh. Yung mga anay na nilagay natin. Kahit may mga pakpak na. Maganda sana pag palagi tayong makakuha ng anay para makatipid tayo sa gastos sa ating mga alagang kuy. Yung una, parang natakot pa sila. Uy, huling-huli sa ato natin yung ating aso mga kaprobinsya oh. Maliit na rabbit, kinain ng ating aso. Sayang no. Yun, yung brown nating aso. Huli natin sa akto. Dala niya yung maliit na rabbit. Ito'y pa. Hindi dumami yung mga alaga nating rabbit ito. Kasi pinagtripan ng aso natin. Sayang. Hindi naman niya kinain. Tingnan niya po oh. Kawawa mga kaprobinsya. Ano, dinala lang niya dito. Ito yung nagana. Hello. Kawawa. Buti nila, hindi niya kinain. Ay, ito eh. Saan kaya ito galing? Para ibalik natin to. Hanapin natin, baka may mga kasama pa sa mga kaprobinsya. Akala ko po kinain. Hindi naman. Kuwan lang. Tangagro niya. Uy, kayo. Doon po siya galing. Wala namang sugat oh. Hindi naman nasugatan yung rabbit. Pero pinagtripan niya. Ang problema, saan kaya niya to kinuha? Dito siya galing kanina. Nakita natin na tumakbo na may dala na rabbit. May hukay po dito. Pero pag nasa hukay to, hindi naman to makita ng aso. Uy kayo. Bakit pinagtripan pa niya yung rabbit natin? Doko, kita ka siro. Rabbit asal gigikan. Pagkabantay asa ga itlog, asa ng anak. Wala kaming idea dito. Maghanap tayo ng hukay. Pag may makita tayo ng hukay,
ilagay natin to. Mukha siya gitugnaw. Sana matutunan to ng kanyang nanay para makadidi. May butas dito. Tapos may mga dumi ng rabbit. Dito na natin ito lagay. Baka lumabas to ba. Kaya nakita ng ating aso. Pero hindi tayo sigurado mga kaprobinsya sa ginawa natin. Hindi tayo sigurado kung matuntun ba siya sa kanyang nanay. Hindi naman masyadong salbahe yung aso natin. Kasi hindi naman niya kinain. Wala nang sugat. Parang curious lang siguro siya. Kaya dinala niya yung maliit na rabbit. Dinala niya doon. Binalikan niya oh. So, dito galing. Sa ngayon mukhang kinain na niya. Dito siya galing mga kaprobinsya. Wala na. Wala na tayong idea. Dito ni iruan eh. Diyan sa masukal na area galing yung aso natin. So natuntun niya kung saan nanganak yung rabbit. Wala na tayong magawa dyan mga kaprobinsya. Napakahirap hanapin kung saan siya nanganak kasi masukal dyan. May mga damo. Subukan natin itong isalba mga kaprobinsya. Padidihin natin ng gatas. Parang naawa ako sa kanya. Maganda sana pag makita natin yung mga kasama niya. Patulong tayo sa ating mga kasama. Parang gutom na siya oh. Yung gamitin natin syringe lang. Kung dumidi siya, okay. Pero pag ayaw niya, wala tayong magawa. Basta itry lang natin na isalba siya. Parang naawa ako sa kanya pag i-abandona natin dito. Pero hindi po tayo siguro sa gagawin natin. Kung makasurvive ba siya or mabuhay ba siya. Na kami yung mag-alaga sa kanya. Bibili tayo mamaya ng gatas para sa ating rabbit. Ulala ikaw bang kanya? Usa na ito anak ni Way. Ayaw na pati kauban kaya tutong galmon ba? Wala na to. Wala na magibalibo ni Way. Na banal. Mao dyan na. Kabok kami nakuha niya daw. Hinanap sana namin baka may kasama pa. Isa lang yung anak sa ating rabbit na pinagtripa ng aso. Yung maliit nating kalabaw oh. Cute kayo. Lagi din ako natin mo anak lagi Jen. Yan. Mukhang anak siya siguro ni Palo mga kaprobinsya. Kasi maitim sa kanyang balahibo. Hindi lang siguro siya ng mana ni Palo. Kung lalaki yan, gwapong-gwapo yan mga kaprobinsya. Yung ating maliit na kalabaw. Wala pang isang buwan yung ating maliit na kalabaw. Pero bilog ang kanyang katawan. Kumain na siya ng damo oh. Mukhang tumikim-tikim na siya. Gumaya siya sa kanyang nanay. Kalit si Jin sa atin. Ayaw lagi Jin. Hindi lagi. Ayaw Jin. Buutan mo na Jin. Ayaw lay. Hindi tayo magkumpiyansa kay Jin. Baka magsilos siya. Akalain niya na kunin natin yung kanyang anak. Itim yung kulay ng kanyang ulo.
pati yung nasa liig niya. Malakas kumain si Jean ng damo. Mura na yung sagat sa lawas, oh. Napakadali lang yung panahon, mga kaprobinsya. Dati po nakabutot lang sa palagi kay Kara pag maghakot kami ng feeds. Yung maliit natin na kalabaw, oh, tumikim-tikim na siya sa mga napyat, pati damo. Napurga na po natin siya. Pero pag lapitan natin, parang magalit agad si Jean. Magsilo si Jean. Ayaw niyang palapitan ng ibang tao. Kahapon po, kausap po natin yung nag-alaga sa atin isang kalabaw. Hindi pa daw naglandi, pero nawalay na yung anak. Sabi ko po na pag maglandi, magpaalam sila agad sa atin. Para kung may time, pwede natin pa-iay or pakasali palo. Pero dito sa amin ngayon, wala namang ibang kalabaw na lalaki na available na pwedeng kumasta. Si Palo lang. Si Palo yung pinakagwapong kalabaw dito sa aming area ngayon. Nga. Nga. Dati po yung kalabaw natin maliit, yung si Jico, mailap. Nung ginupitan namin, kailangan pa namin girik-girik din. Nahirapan kami na ginupitan namin. Lah. Punta ka sa tatay mo. Ayaw mo pahimas, ah. Tapos sa tatay niya, oh. Tatay. Tatay. Dumili siya sa itlog. Muguya ka. Pamabi na ito, pamabi. Lumapit sa kanyang tatay. Si Palo, pagkatapos niyang kumain ng kumpay, Copra Male yung ibigay sa kanya. Hindi na mapakali si Jean. Basta wala sa tabi niya yung kanyang anak. Diyos. Yung kambing natin, oh, naapat yung anak. Nakasurvive pa rin yung anak niya, naapat. Isa lang yung medyo bansot. Pero yung tatlo, mga maganda yung katawan. Pero pinakawalan lang po sila. So malaya sila makakain dito ng mga damo sa aming paligid. Tapos mga dahon ng fig tree. Yan po ang bansot sa kanila, babae. Si Jean pinakain ni Bro ng Copra Male para malagaan niya ng gusto yung kanyang anak. Unsa daw? Di gid manungay ni mo ng kalabawa. Nag-agalon gid siya. Nga. Ida. Dito ko dito. Puluy ako na yang lawas. So yan, lapitan yung mga kambing natin, oh. Doon siya nakatingin sa kambing kasi wala siyang kaibigan dito. Siya lang mag-isa. Si Rigor andun sa kabila. Hindi naman sila pwedeng ihalo doon kasi walang lubluban. Gamay ramay diferensya ka pa rin nato ng kalabawa tong
Ano siya ha? Dako lang, aning lapad lang to kay dala naman. Ay, oh, pero ito kabulan mo pasuno lang ito kahit ay disingin ko sa. 5 na. Tiga po na. Bago naman ang Dago. isang dito. Yung lukulatasan kasi ano. Kalingaw ni kalabawa din. Kini yung tulo ka bulan to ah. Lingin man yung lawas. Bayi yung puto sa? Puro bayi na yung anak sa kalabaw na yun. Tulo ang si laki na. Yung mga kambing natin pumunta doon sa mga napir natin, pero yung kinain nila mga damo lang. Di mo mukha napir. Sagbot at ikaot. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin oh. Gulay, sari-saring gulay. May baboy pa. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Dala-dala na mga kabuol ba. Ayun, di ako kaon mo, kaya na. Kaonit mo na nato ba? Biya sa taon. Daganap lang na paano na. Tama. Ito na dagan do. Ito. Ito na dagan. Nang mo biya kaon ba? Ay, dahil lang. Diyan kaon na. Ay, makaon na mahal ini. Tayo. Ano imalatog? What ka? Dungan sa jog. Baboy bo. Wala to yung baboy dahil eh. Pila ka bala yung isak ano to? Eh? Kaduwag. Ano sa tiya? Asa din mo lang ito kilometro? Ito pa. Ito rin so. Ah. Babas nyo sa? May dilaga dito di ay. Mao. Dili ka yung tuyo ato. Kaon good po. Pila ka bakit nga konsumo dito ng ibola kaya naluya mo jumbo. Lagot kesa ni mo jing mo nagiwat yun. Hindi kumawat. Napatay baboy na? Napa dyan? Nane. Mo na ko pera ka bugas lang di pa. Ano pa? Maglubi ya lang. Kaya balatong ito lang. Lalay. Yung baboy kasi kaya karon ito ba. Ay dere lubi da. Kamu pila ka balay na sa ano dito mo sa. Sara. Dungan kan. Agad. Doha mo to. Naman. Pinira dos ubos sunod sa asa mo. Ha? Ito. Ito.
Ano mo ulit sa nagbalor? Sinado lang na ako nga. Ubog mo dito kami. Ano siya? Yan lang muna mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Dudong Ventura Jr. from Talay Dumaguete City, Negros Oriental. Shout out kay James Haliasgo from Makabalan, Cagayan de Oro City. Shout out kay Leonardo Panis from Toronto, Canada. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.